April 8, 2026. Kahapon lang, nagbabala si Donald Trump na maaaring mawala ang isang buong sibilisasyon at ang tinutukoy niya ay ang Iran. Pero makalipas lang ang ilang oras ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ngayon, may ceasefire na. Sa video na ito, susuriin natin ang mga detalye ng ceasefire o tigil putukan na ito para makita natin ang mga magiging epekto nito hindi lang sa Iran, hindi lang sa Middle East, kundi pati sa atin dito sa Pilipinas. Kahapon, April 7, 2026, pinost ni Trump sa Truth Social na a whole civilization will tonight, never to be brought back again. Sa post na ito, tila nagpapahiwatig si Trump na magsasagawa siya ng isang malakihang pag-atake na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa Iran. Nabanggit din niya ang posibilidad ng regime change o pagbabago sa pamunuan ng Iran na matagal nang sinusulong ng US at Israel bago pa man magsimula ang kasalukuyang digmaan. Pero kung pagbabasehan natin ang kasaysayan, ang tinatawag ng US na regime change ay hindi na uuwi sa kapayapaan at kaayusan sa Middle East. Kung susuriin, ang kasalukuyang lagay ng mga bansang inatake ng US sa ngalan ng regime change ay hindi maganda. Para dito, bumalik tayo ng konti sa kasaysayan. Ang una kong halimbawa na gagamitin ay noong 2001 nang pinasok ng US ang Afghanistan upang palitan ang rehimeng Taliban. Nag-umpisa ito matapos ang tinatawag na September 11 attacks. Sa pangunguna ni Osama bin Laden, pinabagsak ng Al-Qaeda ang Twin Towers ng World Trade Center sa New York City noong umaga ng September 11, 2001 gamit ang mga pampasaherong eroplano na nagresulta sa pagkakasawi ng libo-libong mga Amerikano. Bilang tugon, nagbanta ang US sa rehimeng Taliban ng Afghanistan. Isuko ninyo si Osama bin Laden o susugod kami dyan at pababagsakin kayo. Hindi nagpatinag ang Taliban. Sumugod ang US. Sa loob ng mahigit kumulang 20 taon, nanatili ang puwersa ng US sa Afghanistan upang subukang isaayos ang sitwasyon. Pero sa huli, binawi rin ng US ang kanilang puwersa sa Afghanistan at muling nagbalik ang rehimen ng Taliban. Ang ikalawang halimbawa naman ay nang sugurin ng US ang Iraq noong 2003 para naman palitan ang rehimen ni Saddam Hussein. Noong January 29, 2002, sa kanyang State of the Union address, sinabi ni President George W. Bush na ang Iraq ay parte daw ng Axis of Evil na kinabibilangan ng Iraq, Iran at North Korea. Dagdag pa niya, ang mga bansang ito daw ay gumagawa ng mga weapons of mass destruction upang maghasik ng kaguluhan sa mundo. Upang maiwasan ang patuloy na paggawa ni Saddam ng weapons of mass destruction, sinimulan ng US ang giyera laban sa Iraq noong March 2003. Sa huli, nadakip at winakasan si Saddam, pero walang nakitang weapons of mass destruction. Ang kaguluhang naidulot ng giyera sa Iraq ay nakatulong sa pag-usbong ng teroristang organisasyon na ISIS. Sa kasalukuyan, hindi naman na ganun kalaki ang banta ng ISIS, pero ang Iraq ngayon ay dumaranas pa rin ng matinding kahirapan. Ang ikatlong halimbawa ay nang tulungan ng US at NATO ang mga rebelde sa Libya para pabagsakin ang rehimen ni Muammar Gaddafi noong 2011. Nagsimula ang tinatawag na Arab Spring sa Middle East noong 2010, kung saan ay sunod-sunod na nagkaroon ng mga kilos protesta sa mga bansang Arabo na humihiling ng demokrasya. Nagsimula ito sa Tunisia at kumalat sa mga bansang tulad ng Egypt, Saudi, Kuwait at Libya. Mapayapa ang naging umpisa ng mga protesta sa Libya. Pero tinangka itong tapusin ni Gaddafi gamit ang karahasan na nagresulta sa pagkakapaslang ng libo-libong mga mamamayan. Ngunit sa halip na matakot at tumigil, lalong nagalit ang mga mamamayan ng Libya. Ang mga dating mapayapang mga protesta ay nauwi sa armadong pag-aaklas. Pero imbis na direktang sumugod ang mga puwersa ng US at NATO para pabagsakin si Gaddafi, mas pinili nilang suportahan ng mga rebelde gamit ang mga airstrike. Sa huli, nagtagumpay ang mga rebelde at napaslang si Gaddafi. Tulad ng nangyari sa Afghanistan at Iraq, hindi rin nauwi sa pangmatagalang kapayapaan at kaayusan ang ginawa ng US at NATO sa Libya. Sa halip, nahati ang bansa sa pagitan ng iba't ibang mga magkakalabang armadong grupo na may kanya-kanyang interes at ang mga mamamayan ng Libya ay naipit sa gitna ng kaguluhan. Ngayon, kung pagbabasehan natin ang nangyari sa tatlong bansang ito, malinaw nating makikita na ang regime change na tinutulak ng US sa Iran ay maaaring humantong din sa mas matinding kaguluhan at kahirapan. Pero sa kabutihang palad, ayon sa magkakasunod na mga post ni Trump sa Truth Social ngayong April 8, 2026, ay nagkaroon na ng ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng US at Iran.
Sa una niyang post ukol dito, nabanggit ni Trump na namagitan daw ang Prime Minister at Field Marshal ng Pakistan at pinakiusapan si Trump na huwag munang ituloy ang pinadala niyang puwersa para wasakin ang Iran. Karugtong nito ay pumayag daw ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang tigil putukang ito daw ay magtatagal ng 2 linggo kung saan ay magkakaroon ng negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Sa unang tingin ay mahirap itong paniwalaan. Kilala kasi si Trump sa pagpopost ng mga bagay na kung minsan ay walang konkretong batayan. Pero ilang oras lang matapos ng post ni Trump ay naglabas din ng official statement ang pamunuan ng Iran at kinukumpirma ang mga post ni Trump. Nasundan din ito ng paglalabas ng isang 10-point plan o 10 kondisyon ng Iran para sa pagtigil ng giyera. Kasali sa mga ito ay ang pagtigil ng karahasan sa buong rehiyon, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ilan pang mga bagay na makakatulong sa muling pagbangon ng Iran. Kasunod nito, naglabas din ng pahayag si Prime Minister Netanyahu ng Israel na sumusuporta sa naging desisyon ng US. Dagdag pa niya, hindi na raw banta ang Iran sa Amerika, Israel at sa iba pang mga bansa sa Middle East. Pero ayon din sa kanya, hindi daw kasali sa ceasefire ang Lebanon. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang sinasagawang mga operasyon ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Pag-usapan na lang natin ang parting ito sa ibang video. Ngayon, ang mahalagang tanong ay kung ano ang magiging epekto nito dito sa atin sa Pilipinas. Una at pinakamahalaga sa lahat ay muli nang dadaloy ang langis na manggagaling sa Middle East papunta dito sa atin sa Pilipinas. Ayon sa naging pahayag ng Pangulong Marcos noong March 3, 2026, mayroon tayong sapat na langis para tumagal ng 50 hanggang 60 araw. Ibig sabihin, mayroon na lamang sana tayong sapat na langis hanggang sa umpisa ng Mayo ngayong taon. Pero dahil bukas na ang Strait of Hormuz, malaki ang maitutulong nito upang maiwasan ang kakulangan sa langis ng bansa. Ikalawa, ay maaari nang tumigil ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dito sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 90 pesos kada litro ng unleaded gasoline, samantalang ang diesel naman ay pumapalo sa 150 pesos kada litro sa ilang mga lugar. Kung magtatagal pa sana ang giyerang ito ay lalo pang tataas ang presyo ng mga ito. Pero hindi dahil maaari nang dumaan ng langis sa Strait of Hormuz papunta dito sa atin ay babalik na sa dati ang presyo ng langis. Kung matatandaan, bago ang giyera, pumapalo lang noon sa mahigit 60 pesos ang unleaded gasoline, samantalang ang diesel ay nasa mahigit 70 pesos lang. Sa totoo lang, malabo nang bumalik ang presyo sa ganon, dahil sa dami ng mga oil infrastructure na nasira sa gitna ng giyera. Kung makakabalik man tayo sa ganoong mga presyo, maaaring magtagal ito ng ilang buwan hanggang sa ilang taon, depende sa kung gaano kabilis makumpuni ang mga nasirang oil infrastructure. Mahalaga ring tandaan na ito ay isang pansamantalang tigil putukan lang na magtatagal ng 2 linggo. Depende sa mangyayari sa mga negosasyon sa pagitan ng US, Israel at Iran, maaaring magbagong muli ang ihip ng hangin. Sabay-sabay nating ipanalangin na sana magtuloy-tuloy na ito at magkaroon na ng pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang mga panig sa gerang ito. Grabe ang bilis ng mga pangyayari. Kakalabas ko lang kanina nung video ko tungkol sa pagbabanta ni Trump sa Iran, tapos ngayon biglang may ceasefire na. Talagang nagulat ako kaya napagawa rin ako ng video na ito para sana maging update ko sa sitwasyon. Pero welcome na development ito dahil nakakatakot na rin ang nangyayari sa presyo ng langis at ng iba pang mga bilihin. Kung gusto nyo palang mapanood pa rin yung nakaraang video tungkol sa mga banta ni Trump, hanapin nyo lang ang video na ito sa channel. Invite ko na rin pala kayo na sumali sa Facebook group, ang link ay nasa description sa ibaba o kaya naman ay nandito. Maraming salamat po, si Coach Joel po ito. See you next video. Bye!